What's up, Mindbenders? So ngayong araw ay February 25, 2025. At sa araw na ito ay ipinagdiriwang ng mamamayang Pilipino ang EDSA, People Power Revolution. Dahil dyan, maghahanap ulit tayo ng mga estudyante at magtatanong tayo. Pag nasagot nila ng tama, mayroon silang tumataginting na 20 pesos. Pwede na! Tara, samahan niyo ako. Maaari bang malaman ang inyong mga pangalan? Ako po ay si Freylin Bitupas. Okay, Freya, tama? Freylin. Freya Lynn, okay. At ikaw? At ako naman po si Jonabel P. De La Cruz. Sabi, kompleto talaga eh, no? Okay, so ang mangyayari dito, bibigyan ko kayo ng tig 50 pesos or 100. Hindi totoo yan. Bola lang yan. If masagot yun ng tama yung mga katanungan ko. Alright? By the way, anong araw ngayon? February 25. Okay, correct, Jonabel. So, February 25. Ngayong araw ay idinaraos natin ang... EDSA Power Revolution. Grabe, ang talino naman. Wow naman! Wow! So, EDSA People Power Revolution. Okay. So, ito yung unang tanong para sa iyo, Freya. Alam mo ba ang tinatawag na EDSA People Power Revolution? Hindi ko po alam pero natandaan ko parang nangyayari ito ng martial law. Nice. So, tama sinabi ni Freya, mga ka-mindbenders. Alam nyo ba na ang EDSA People Power Revolution ay nangyari sa kapanahonan ng martial law? At ito ay isa sa pinakamahalagang pangyayari na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ito ay isang testimonya na kung saan ipapakita ang kapangyarihan ng mga mamamayang Pilipino upang makamit ang demokrasya at kalayaan mula sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang galing! Ang galing! Okay. How about kailan nangyari ang EDSA People Power Revolution? February 25. Okay. Nangyari yung EDSA People Power Revolution noong February 22 hanggang February 25, 1986. Wow, ang galing nyo namang dalawa. With honors ka ba, Jonabel? Hindi. Ikaw? Day. Okay, meron pala tayo dito with high honors. So, si Freya. Sana all! Sana all! Anyways, for the last question para naman sa'yo, Jonabel. Ano bang ibig sabihin ng EDSA? Guess lang sir, ito ba yung tinatawag na Epifanio de los Santos Avenue? Okay, correct. So, EDSA or Epifanio de los Santos Avenue. Sa lansangan ng EDSA, maraming taong dumating dito, mga libu-libong taong nagkaisa upang isagawa ang makasasayang protesta laban sa Pangulong Ferdinand Marcos. Okay, maaari bang malaman ang iyong pangalan? Oo, sir. Marginal de la Torre, sir. Okay, Marjanel. Okay, ikaw, anong pangalan mo? Wendell. Okay, Wendell. Sige, saya ako magsisimula, Wendell. Tama or mali? Si dating Pangulong Corazon Cory Aquino ang isa sa mga namuno sa EDSA People Power Revolution. Tama. Sure? Tama. Oo, sir. Paano mo nasabi? Hindi ko alam. Okay, so that's 50 pesos! Okay, so tama ang sinabi ni Wendell, no? So si dating Pangulong Corazon Cory Aquino ang isa sa mga namuno sa pagsasagawa ng EDSA People Power Revolution. Wow, ang galing mo doon, ha? Congratulations, Wendell. Sana all! Punta tayo sa kay Marjanel. Marjanel, tama? Okay. Marjanel, tama or mali ulit? Ang pagpatay sa dating senador na si Benigno Aquino Jr. ang isa sa mga nag-udyok sa mamamayang Pilipino na isagawa ang EDSA People Power Revolution. Tama, sir. Sure? Tama, sir. Paano mo nasabi? Wala lang, sir. Wild guess? Wild guess? Well, yes. 50 pesos! Oh my God!
Okay, so mga ka-mind benders, actually mayroong tatlong pangunahing kadahilanan na nagudyok sa mamamayang Pilipino na isagawa ang EDSA People Power Revolution. Yung una ay ang pagpatay sa dating senador na si Benigno Aquino Jr. Pangalawa, ito yung nangyaring pandaraya noong 1986 sa snap presidential election. At pangatlo ay ang 2 dekadang pamamahala ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Lalaban tayo! Punitin ang sedula! So yun nga mga ka-mind benders, dahil sa tagumpay ng mamamayang Pilipino sa EDSA People Power Revolution ay napatalsik sa kanyang panunungkulan si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nagkaroon ng reforma sa bagong pamalaan na pinamumunuan ng dating Pangulong Corazon Cory Aquino at nakamit ng mamamayang Pilipino ang demokrasya at kalayaan mula sa kamay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Shout down nga pala sa kay Marvin Bata. Shout out nga pala sa napakagwapong si Marvin Batayin diyan sa itaas. At sa kay Boss Remil Castañeda, isa sa pinakagwapo, pinakamatalino, pinakaseryoso na taong nakilala ko dito sa balat ng mundo. Shoutout sa iyo, Boss Remil Castañeda. At shoutout din sa kay Alvin Porzuelo na nasa Japan ngayon. Ayan, so siya yung nagmamay-ari ng napakarami, libu-libong payong sa Japan. So good luck sa pagbibenta mo ng payong sa Japan, Alvin. Mabuhay ka hanggat gusto mo. At sa mga gusto mo pa-shoutout dyan, just drop a comments. You can also share and like the video for for more informative videos dito sa ating page. So yun lamang po. Peace out, Mindbenders.